Bakit nga ba si Shikamaru ang naging ikawalong Hokage? At bakit hindi na lang bumalik muli ang 6th Hokage na si Kakashi para punan ng posisyon bilang Kage muli ng Hidden Leaf? Sagutin nga natin yan sa video ito. Pindutin mo na nga yung like, follow and subscribe, then atin na ngang simulan. Sa kapanahunan nga ng post-3rd Great Ninja War era, noong panahon nga ng kapanganakan ni Naruto, namatay nga ang 4th Hokage na si Namikaze Minato. Ngunit imbis nga na mag-appoint ng bagong Hokage, ang nangyari nga noon muling nga nag-step up ang 3rd Hokage na si Sarutobi Hiruzen para nga muling maging Hokage. Bakit nga kaya hindi ganito yung nangyari dito sa Boruto matapos mawala ang 7th Hokage na si Naruto? Well, meron nga akong magagandang kasagutan sa tanong na yan. So even though hindi pa nga nare-realize ng karamihan nga sa atin, ang mga Hokages nga ay typically pinapalitan lamang ng mga bagong candidates para sa posisyon. At yung sitwasyon nga na nangyari noong namatay ang 4th Hokage na kung saan muli ngang naging Hokage ang 3rd Hokage, isang mahirap na sitwasyon para sa Konoha noong kapanahunan na yon. Dahil noong mga panahon nga na yun guys o yung mga time na yun isang threat nga sa posisyon ang 5th Hokage candidate na si Danzo Shimura. Dahil nga sa mga masasama o delikadong methods na maaaring gamitin ni Danzo kung siya ay ma-appoint bilang isang Hokage. Nataliwas nga sa ethics at morals ng mga Hokage. Well, oo, in this situation nga na matapos ngang mapaniwala ang buong mundo na namatay na nga ang 7th Hokage, maaari ngang bumalik ang 6th Hokage na si Kakashi Hatake dahil hamak nga na mas experience at alam na nga niya yung ins and outs ng pagiging Hokage. Kaya nga sigurado na marami ngang maniniwala at magko-consider na itong si Kakashi nga yung best option at hindi na nga kailangan pa na mag-appoint ng bagong Hokage. Pero marami ngang bagay na kailangan mo nang i-consider ng Konoha citizens at Konoha politicians na maaaring naiisip nga nila na naging dahilan kung bakit hindi nga naibalik si Kakashi bilang Hokage. Una na nga dito guys yung reputasyon ni Kakashi. As we all know nga, after 4th Great Ninja War, itong si Kakashi nga yung gumawa ng critical na desisyon na kung saan hindi nga bigyan ng karampatang parusa si Sasuke Uchiha dahil sa mga crimes at felonies na ginawa ni Sasuke bilang isang rogue ninja at international terrorist. Pero ngayon nga, tinutulungan nga ni Sasuke itong si Boruto. Ngayon nga, itinuturing na namang traidor at isang rogue ninja itong si Sasuke Uchiha. Just like the old days. At dahil nga dito yung mga Konoha citizens nga nawala na yung tiwala dito kay Sasuke at syempre damay din dito yung pangalan ni Kakashi. Bakit? Muli nga dahil alam nga ng mga citizens at mga politicians ng far country tulad nga ng daimyo o feudal lord na kung babalik nga si Kakashi bilang Hokage muli baka nga makagawa ulit siya ng mga desisyon na di magbibigay ng magandang dulot sa hinaharap tulad nga ng nangyari sa kasalukuyan na dahil nga sa desisyon niya na hindi parusahan at ikulong si Sasuke ng mahabang panahon ngayon nga nagawa nitong si Sasuke na tulungan si Boruto na patayin ang 7th Hokage. Well, at least sa paniniwala nila. So ngayon nga, ang best option ng Konoha para palitan ng pumanaw na 7th Hokage walang iba kundi si Shikamaru Nara. Meron nga siyang higit sa 200 IQ at regarded din itong si Shikamaru bilang the best strategist sa buong shinobi world. Malaki nga rin yung inambag niya sa 4th Great Ninja War at mayroon nga din siyang experience bilang Konoha advisor ng 6th at 7th Hokage. Grabe nga yung resume nitong si Shikamaru at masasabi ko nga guys na more than qualified siya para maging Hokage. So sa inyo dyan na hindi nga gusto si Shikamaru bilang bagong Hokage, sige nga, sino sa tingin nyo yung mas deserving knowing yung lahat ng bagay na nabanggit ko kanina tungkol kay Shikamaru at sa mga nagawa niya? Well, pustahan tayo guys, wala kayong masasabi na mas better dito kay Shikamaru. At sa tingin ko nga guys, karapat dapat lang na si Shikamaru yung maging Hokage sa sitwasyon na to. Besides that, wag nating kalimutan na in the first place hindi naman ginusto talaga ni Kakashi na maging Hokage. Ayaw na ayaw nga ni Kakashi yung sobrang daming paperwork na ginagawa niya nung siya ay Hokage pa. Kaya nga sobrang relief yung naramdaman niya after niyang mag-step down as Hokage. So maybe nilapitan din ng mga Konoha higher-ups at feudal lord itong si Kakashi para maging Hokage muli. Pero tinanggihan lang ito ni Kakashi dahil ayaw nga niya ng trabaho at alam din niyang may mas better option tulad nga ni Shikamaru at may tiwala nga siya dito. So, di ba? Yun lang naman guys para sa video na to. Sana nasagot ko yung katanungan sa utak nyo. Kita-kisa lang tayo sa next video. Like, follow, subscribe.